Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Althea Ramos. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksang 5 siyentipikong paraan ng pagkain ng kasoy para makontrol ang blood sugar at cholesterol ng mga may diabetes. Ang artikulo at videong ito ay tiyak na tumatalakay sa paksang ito. Maraming matito at tita na may diabetes na pumupunta sa aking klinika ang nakpapasapasa na kanitong takot. Kapag mataas daw ang blood sugar, mahigpit na ipinababawal ang pagkain ng kasoy, cashew nuts, o anumang matatabang nuts. Ang kasoy daw ay puro mantika. Kapag kumain kang isang dakot, tiyak na tataas ang blood sugar mo at mabilis din natataas ang iyong cholesterol o blood lipids. Ang walang beseng takot na ito ang nagiging dahilan para malungkot na talikuran ng marami ang isang napakasarap na merienda. Ngunit alam ba ninyo, ang katotohanan mula sa pananaw ng medikal na siyensya ay ganap na kabaliktaran ng ating inaakala. Ang kasoy ay hindi nakakasama tulad ng magasabi-sabi. Kabaliktaran nito kung alam lang ninyo kung paano ito kainin ng tama at sa tamang oras, nagiging isa itong kahangahangang natural na lunas upang mapanatiling matatag ang inyong blood sugar. Para sa mga unang beses pa lang nanonood sa channel na ito, ako po si Dr. Althea Ramos, isang doktora na may mahigit 35 taong karanasan sa direktang pagsusuri at paggabay sa mga pasyenteng, higit 50 taong gulang sa kanilang mahirap na laban sa sakit na diabetes. Sa video na ito ngayong araw, ituturo ko sa inyo ang 5 siyentipikong paraan ng pagkain ng kasoy na napakadaling gawin sa bahay upang gawing isang matalas na sandata ang paborito ninyong merienda na panlinis ng blood sugar at cholesterol. Siguro pagkarinig ninyo nito ay nagtataka kayo. Paano ba talaga ang tamang paraan? Hayaan ninyong ikuwento ko ang isang totoong pangyayari rito sa Pilipinas. Noong nakaraang linggo, si Tito Boy, na 62 taong gulang, ay pumasok sa aking klinika hawa ang resulta ng kanyang lab test na napapakitang napakataas ang kanyang HbA70. Baka sa kanyang mukha ang labis na pag-alala at pagod. Malungkot siyang nagreklamo sa akin. Hirap na ako sa pagdidieta, Dra Althea. Sa bahay, nakikita ko ang mga apo ko na may naiwang isang platong inihaw na kasoy sa mesa. Takam na takam ako pero pinipigilan ko ang sarili ko. Hindi ako makakuha kahit isa dahil takot akong tumaas ang sugar ko at magkakomplikasyon. Narinig ko ito, ngumiti ako at dahan-dahang sinabi sa kanya, Tito, walang kasalanan ang kasoy. Ang mali ay nasa maling paraan natin ng pagkain, yung kain lang tayo ng kain ng walang kontrol. Sa katunayan, ang kasoy ay nagtataglay ng malaking halaga ng monounsaturated fats. Ito ay isang napakagandang uri ng taba na tumutulong sa katawan upang mapabuti ang insulin sensitivity. Kaya't natural nitong natutulungang pababain ang blood sugar. Tinuruan ko siya ng 3 paraan para maibalik ang nut na ito sa kanyang dieta. At pagkalipas lang ang ilang panahon, kapansin-pansing naging matatag ang kanyang blood sugar. Gusto ba ninyong malaman kung paano niya ginawa yun? Idedetalye ko mamaya. Ang unang dahilan kung bakit nagrereklamo ang maraming pasyente na tumataba sila, hindi bumababa ang sugar, at lalo pang tumataas ang cholesterol dahil sa kasoy, ay nag-ugat talaga sa nakasanayang walang kontrol na pagkain. Sa aking panggagamot, napapansin ko na maraming tito at titaang may ugaling habang nanonood ng TV o teleserye at masayang, nakikipagkwentuhan sa mga anak at apo, panay ang kuha at kain ng kasoy. Minsan dahil sa sobrang pagkalibang, nakakaubos na pala sila ng isang malaking garapon ng hindi nila namamalayan. Dahil napakasarap at malinamnam ng kasoy, madali tayong mahulog sa bita ng walang kontrol na pagkain ito. Ang pangunahing solusyon dito ay ang tamang pagkontrol sa dami o porsyon. Tandaan po ninyong mabuti. Araw-araw ay dapat limitahan lang natin sa 15 hanggang 20 piraso ng kasoy ang ating kinakain. Nakatumbas ng humigit kumulang 28,30 gramo lamang. Ang mahigpit na pagsunod sa Golden Rule na ito ay magdudulot ng napakagandang benepisyo sa kalusugan ng may diabetes. Kung tamang 30 gramo lang ang kasoy ay magbibigay ng sapat na halaga ng mineral na magnesium. Ito ang mahalagang susi na tumutulong para mas maging maayos ang pagana ng hormona insulin na siya namang naglilinis ng asukal sa dugo para ipasok ito sa mga selula. Kasabay nito, ang bilang na 15 hasta 20 piraso ay nakakaseguro na hindi kayo sosobra sa calories sa isang araw, naganap na pumipihil sa panganib paghipon taba sa tiyan at pagtaas masamang cholesterol. Ang magandang balita po, napakagaling ating katawan, lagi itong may kakayahang kumpunihin at pagalingin ang sarili kung magsisikap tayong baguhin ang malili nating nakasanayan araw-araw. Dumako naman tayo sa ikalawang problema na madalas gawin ng marami. Ito ay ang pagpili ng maling oras ng pagkain. Maraming malolo at lola,
Tito at tita ang may nakasanayang kumuha ng ilang kasoy bilang panghimagas pagkatapos mismo ng isang mabigat na pananghalian o hapunan. Ang epekto nitong tila inosenteng gawain ay ang biglaang pagkabiglo ng katawan sa pinaksama-samang dami ng calories. Ang kanin at ulam sa pangunahing pagkain ay sapat na para magbigay ng enerhiya. Kung agad nating susundan itong kasoy, mau-overload ang ating digestive system o tiyan. Ang ating lapay, pancreas, ay pilit na magtatrabaho ng labis. At ang lahat ng sobrang nutrition na iyon ay mabilis na maimba bilang taba. Ang pinakamatalinong solusyon ay gawing isang perpektong merienda snack sa kalagitnaan ng araw ang kasoy. Ang golden time o pinakamagandang oras para buong-buong ma-absorb ng katawan ang nutrition ng hindi nagpapabigat sa blood sugar ay tuwing alas 9 ng umaga o alas 3 ng hapon. Ang munting tip ko po sa inyo sa mga oras na ito, kapag medyo nakakaramdam na kayo ng pagkagutom, imbes na humanap ng matatamis na tinapay o lumabas sa kanto para bumili ng isang mangkok ng lugaw, pancit o anumang kakanin na puro carbohydrates, kumuha na lang kayo ang 5 hanggang 7 piraso and kasoy at nguyain itong mabuti. Nais ko pong magbigay ng isang napakahalagang paalala. Nguyain po ninyo ito ng napakabagal. Siguraduhin ang matagal na paknyuya ay nakbibigay ng oras sa utak para makatanggap ng signal na busog ka na, kaya maayos nitong mapuputol ang inyong pananabik sa pagkain cravings. Sinasabi ko ito para makita ninyo kung gaano kahalaga ang pagkontrol sa dami at oras ng pagkain. Pero hindi pa sapat ang kumain ng kaunti at sa tamang oras. Mamaya, ipapangako kong idedetalya ang isa pang mapanganib na bitak pagdating sa pamimili ng kasoy na madalas pagkamalian ng marami. Ngayon, gumawa tayo ng isang maliit na paghahambing. Ilagay natin sa mesa ang 2 plato. Sa isang banda ay ang natural na inihaw o roasted na kasoy, walang halo. At sa kabila naman ay ang kasoy na inihaw na may asin, binalot sa pulot honey, o kaya ay may garlic butter na napakabango. Siyempre, ang platong may pampalasa ay mas nakakatakam at mas nakakaakit tingnan. Tama po ba? Ngunit tito at tita, ang nga pampalasang iyon na bumabalot sa kasoy, ang siyang palihim na sumisira sa kalusugan ng isang taong may diabetes. Ang sobrang alat mula sa asin ay makdudulot ng water retention sa katawan, magpapabigat sa trabaho ng gabato himan, at magpapataas sa inyong blood pressure. At huwag na nating pausapan ang pulot o asukal na nakabalot dito, dahil direktang itataas nito ang inyong blood sugar sa mapanganib na level ng napakabilis. Pagbalik natin sa kwento ni Tito Boy kanina, bago niya nalaman ang tamang paraan ng pagkain, minsan ay biglang tumaas ang kanyang blood pressure, bumilis ang tibok ng kanyang puso, at labis siyang nanghina dahil lang naalo siyang kumain ng napakalat na roasted cashew nuts na may asin. Kaya naman, ang pinakalitas na tip sa pamimili ay hanapin ninyo ang uri ng kasoy na mayroon pang manipis na balat, skin sa labas at natural na dry o inihaw, at walang anumang idinagdag na pampalasa. Ang manipis na balat na ito ay hindi lang napoprotekta sa mismong laman ng nut laban sa oxidation na nakakawalan ng nutrisyon, kundi nagsisilbi rin itong natural na harang laban sa alikabok. Kung ang pagkain ng tamang dami ay ang unang hakbang, ang pagpili ng tamang uri na natural na inihaw na kasoy ang siyang magdedetermina ng inyong tagumpay o pagkabigo. Sa aking konsultasyon, marami ring pasyente ang natatanong sa akin ng isang napakagandang tanong. Althea, paano ba kumain ng kasoy na mas nakakabuso ng matagal pero mabuti rin sa panunaw? Mula sa siyentipikong pananaw, ang sagot dito ay nakasalalay sa sining ng pagpapares ng pagkain, food pairing. Ipinapaliwanag ng mga eksperto sa nutrisyon na kapag pinasama natin ang magagandang taba sa kasoy at ang saganang fiber mula sa ibang pagkain, ang proseso ng pagtunaw ay magiging mas mabagal. Ang kombinasyong ito ay lumilihang isang natural na harang na malaking napapabagal sa bilis ng pagpasok ng asukal sa dugo. Ipinapakita sa maraming paaral medikal na kapag ang mapasyenteng may diabetes ay kumakain ng nuts kasabay ng mga madadahong gulay o unsweetened yogurt, epektibo nitong nakokontrol ang blood sugar pagkatapos kumain at pinipigilan ang biglang pagtaas nito. Mayroon akong isang napakagandang mungkahi na madali ninyong magagawa sa bahay. Kumuha ng ilang piraso ng kasoy, durugin ng bahagya, tapos ibudbot sa ibabaw ng vegetables sa inyong tanghalian o hapunan. O para mas simple, mari kayong magalo ng kaunting kasoy sa isang tasa ng unsweetened yogurt para maging almusal o merienda. Ito ay nakakaginhawa, malutong at higit sa lahat, napakaligtas para sa inyong kalusugan. Umabot na tayo rito para sa mga nanonood ngayon na gumagamit na natural na inihaw na kasoy gaya ng turo ko. Mangyaring maiwan ng komento na may numerong 1 at ibahagi ang inyong karanasan sa ibaba ng video na ito.
Mayroon pang isang bagay na bihira lang mabanggit kapag kumakain ng kasoy, ngunit napakahalaga nito. Ito ay ang nakasanayang panghihinayang ng ating mga matatanda sa pagkain. Sa aking klinika, napapansin ko na marami sa mga tito at tita natin ang bumibili ng kasoy. Hindi naubos, tapos naiwan sa labas. Kapag naalala na nila, napansin nilang lumambot na umakunat ang kasoy. O kaya na maitinutubuan ng puti o maberde-berdeng ama sa singit ng nut. Pero dahil nang hihinayang, ihawin o isasanga nilang muli sa kawali para lumutong, tapos pipiliting kainin para lang hindi masayang. Pero mga tito at tita, ang kahihinatnan ng nakagawiang ito ay talagang mapanganib. Ang gainamag na kasoy ay naglalabas ng isang uring gamag na nakataglay, napakakakilakilabot at nakamamatay na lason na tinatawag na aflatoxin. Napakatibay ng lasong ito, hindi ito mamamatay kahit gaano pa kataas ang temperatura ng paihaw o pagluto ninyo rito. Kapag pumasok ito sa inyong katawan, direktang atakehin at sisirain nito ang ating atay liver. At ang atay ang pangunahing organ na tumutulong para makontrol ang blood sugar. Kapag humina ang atay, ang sakit na diabetes ay mabilis na makakaroon ng malalang makomplikasyon. Ang tamang gawin ay bumili lamang ng sapat na dami ng kasoy na maubos ninyo sa loob ng isang linggo. Pagkatapos bumili, ilipat ito agad sa isang malinis at mahigpit na naisasarang garapon, glass jar, at ilagay sa loob ng refrigerator. Sa ganitong paraan, hindi amagin ang kasoy at mapapanatili nitong malutong at masarap ang nut. Sa totoo lang po, marami ang gumagawa ng pagkakamaling ito nang hindi nila namamalayan. Binalaan ko po kayo anumang pagkain ang inamag, lalo na ang ngamani at nuts na maraming langis tulad ng kasoy. Pakiusap po, itapon na agad ng walang pag-alinlangan. Huwag tayong manghinayang sa counting barrier, kapalit naman ay sakit na papasok sa ating katawan. Dahil sa huli, ang gagastusin ninyo sa ospital at pagpapagamot ay daan-daang libong beses na mas malaki. Ngayon, para mas maunawaan natin ng lubusan, kailangan nating maintindihan kung bakit bumababa ang blood sugar. At ano ang ibig sabihin nito? Natanong na ba ninyo sa inyong sarili kung bakit ang simpleng meriendang ito ay may kahangahangang epekto sa mga may diabetes? Ang nakakagulat na katotohanan ay, sa loob ngang bawat butil ngang kasoy ay may tegle na napakaraming mineral na magnesium. Ayon sa siyentipikong mekanismo, sa mga pasyenteng may type 2 diabetes, ang asukal sa dugo ay madalas na palutang-lutang dahil hindi ito makapasok sa mga selula. Sa puntong ito, ang magnesium sa kasoy ay gumaganap na tila isang master key, susi. Tumutulong itong buksan ng maluwang ang mapintong selula at inaalalayan ang paglipat ng buwang asukal mula sa dugo papunta sa mga laman loop muscle tissues para sunugin at gawing enerhiya. Ang prosesong ito ay nakakatulong magpababa ng blood sugar, nagpapataas ng insulin sensitivity, at napakabuti rin para sa pagpapaluwak ng gaugat, blood vessels. Tingnan nating muli ang kaso ni Tito Boy sa aking klinika. Dahil nakakuha siyang sapat na natural na magnesium sa pamamagitan ng tamang pagkain ng kasoy, ang mga selula sa kanyang katawan ay nagsimulang tanggapin muli ang asukal ng mayos. Ang kanyang blood sugar ay hindi na malayang palutang-lutang at nakakasama sa kanyang dugo. Dahil dito, ang kanyang kalusugan ay kapansin-pansing bumubuti araw-araw. Bukod sa magagandang benepisyo kung kakainin ng tama, natuklasan ko rin sa direktang pagkokonsulta sa mga pasyente ang isa pang napakakaraniwang pagkakamali na nagiging dahilan para maging masama ang epekto ng kasoy sa halip na makatulong. Ito ay ang nakasanayang pagkain ng kasoy bago matulog. Maraming matito at tita ang nakukuwento sa akin na kapag bandang alas 9 o alas 10 gabi habang nanonood ng TV o kapag hindi makatulog, bababa sila sa kusina para kumuha ng isang dakot na kasoy na pampalipas oras. Mayroon pang ang kumakain sa 10 oras ng gabi dahil natatakot silang bumaksak ang blood sugar nila habang natutulog, kaya kailangan daw nilang laman ang tiyan. Ngunit tandaan ninyo, ang gabi ay ang oras kung saan ang katawan lalo na ang lapay, pancreas, atay, at tiyan ay kailangang mapahinga ng lubusan pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ang pagkain ng kasoy, na mayaman sa fats at enerhiya, sa kanitong sensitibong oras ay direktang pamimilit sa digestive system na humising at magtrabaho ng mabigat. Ang tiyan ay mahihirapan at hindi kayang tunawin lahat ng ito. Ang taba na ito ay magdudulot ng bloating o pagkakabagin at asim sa sikmura, acid reflux, na magpapagaysing at magpupuyat sa inyo buong gabi. Mas mapanganib pa, ang pagkasira ng inyong metabolismo sa kalagitnaan ng gabi dahil sa pagkain sa maling oras ay hahantong sa isang tiyak na masamang resulta. Pagising ninyo kinaumagahan,
ang inyong blood sugar ay bigla na lang tataas ng hindi may paliwanag kahit na sobrang naingat kayo sa inyong hapunan. Ang solusyon sa pagkakamaling ito ay napakasimple at madaling gawin. Gumawa kayo ng isang mahigpit na panuntunan, golden rule para sa inyong sarili. Hinding-hindi kakain ng anumang nuts na maraming langis, lalo na ang kasoy, pagkalipas ng alas 8 ng gabi. Kung sakaling hating gabi na at gutom na gutom talaga kayo, uminom na lamang isang lago ngang maligamgam na tubig o kumain ngang napakali na halaga ngang madaling tunawin na pagkain ayon sa payo ng inyong doktor. Ikinukuwento ko ito para sabay-sabay nating maintindihan na ang pagpili ng tamang oras ng pagkain ay kasing halaga rin ng pagpili ng tamang pagkain ipapasok sa ating katawan. Pag-abot sa puntong ito, tiyak na isang malaking tanong ang papasok sa isip ng marami kung sinasabi ni Dra. Ramos na ganun kaganda ang kasoy, pwede ba itong kainin ng lahat? Kapag ba may diabetes, pwede na lang kumain ng walang limitasyon? Ang tiyak na medikal na sagot dito ay, hindi po lahat ay maaring gumawa nito. Anumang pagkain, gaano man ito kabuti sa kalikasan, ay palaging may ma-exceptions o eksepsyon. Kung kayo ay may medical history o kasalukuyang, may problema sa bato tulad ng kidney stones lalo na ang calcium oxalate stones o kung dati pa, man ay madali na kayong magkaroon ng allergy sa mga nuts, ang pinakaligtas na solusyon ay layuan ang kasoy o kaya naman ay kailangan ninyong dalhin ang inyong medical records at kumonsulta muna sa inyong espesyalistang doktor bago magdesisyong kumain nito. Ang mangyayari kung hindi ninyo susundin ang pangkaligtasang panuntunang ito at pilit kayong kakain dahil sa uso-usam nga nababasa ninyo online ay lalong lalala ang inyong kasalukuyang kondisyon. Ang bato sa bato ay mas absorb ng oksalate at mabilis na lalaki o ang inyong allergies ay atake at pwedeng bumara sa inyong lalamunan na napakadelikado sa buhay. Para mas madali ninyong matandaan at para buo ang inyong kapayapaan ng isip, narito ang malinaw na listahan ng ma-eksepsyon. May 3 grupo ng mga tao na dapat talagang iwasan ang kasoy. Una, mga taong may malalang problema sa bato o may kidney stones. Pangalawa, mga taong prone sa allergies sa mga nuts. At pangatlo, ang mga pasyenteng may malalang kaso na obesity na may mahigpit na direktiba na kontrolin ang kanilang calories. Susunod, habang ngumunguyang kasoy at napansin ninyo ang 2 senyales na ito, iluwan ninyo ito at tumigil agad. Una, pangingati o pamamagang ang inyong lalamunan o labi. At pangalawa, ang pakiramdam ng sobrang pagiging kabagin o matagal na hindi natunawan pagkatapos kumain. At sa wakas, isang mahalagang babala para mapatingin na agad sa doktor. Kapag nakaramdam kayo ng matinding sakit sa inyong balakang o sa bandang bato pagkatapos ng ilang panahon ng pagkonsumo ng nuts. Pagkarinig nito, siguro maraming tito at tita na may komplikadong karamdaman ang medyo naalala at kinakabahan. Pero huwag po kayong maalala, mamaya ay ipapaliwanag ko ng detalyado ang pinakatamang pananaw tungkol sa uri ng nut na ito. Bago ko tapusin ang malalim na talakayan natin ngayon, mayroon akong taos-pusong mensahe mula sa pananaw ang isang profesional sa medisina na gusto kong iparating sa inyong lahat sa loob 3 taon kapago po sa klinika. Nakakaduro ng puso na makita ang maraming kaso ng mga pasyenteng isinusugo sa emergency room sa kritikal na kondisyon dahil lamang bula silang naniwala sa mga sismis sa internet. Kaya naman, pakiusap ko sa inyo, maging mapanuri at itigil na agad ang nakamamatay na maling paniniwalang ito. Ang pagkain daw ngang kasoy o pag-inom ngang anumang himalang dahon ay tuluyang makakapagaling sa diabetes. Kaya si kain lang ng kain at itapon na ang mga maintenance na gamot. Kung susuriing mabuti sa pananaw ng makabagong medisina, ang type 2 diabetes ay isang chronic metabolic disorder na napakakomplikado at nangangailangan ng mahabang pagtitiyaga. Gaano man karami ang magnesium at good unsaturated fat sa kasoy, ito ay gumaganap lamang bilang isang positibong bahagi sa pangkalahatang larawan ng nutrisyon na sumusuporta sa pasyente. Hinding-hindi ito pwede at hindi kailanman papayagang ipalit sa standard medical protocol o sa mainirestang gamot at insulin shots na maingat na pinaaralan at inirestang ang inyong espesyalistang doktor depende sa stage ang inyong sakit. Nangangako po ako na palagi akong mahahati ng tama at tapat na kaalaman at hinding-hindi ko gagawing himala ang anumang katutubong pagkain para hindi kayo makailusyon at medjing kampante pagdating sa pag-ingat ng inyong buhay. Ang lahat ng impormasyong ibinabahagi ko sa channel na ito ay para lamang maging gabay sa nutrisyon upang mapabuti ang inyong resistensya at matulungan ang mainirestang gamot na maging mas mabisa. Hindi ito dahilan para sarilinin ninyong itigil ang pag-inom na gamot. Ngayon, inaanyayahan ko kayong maupo uminom ng maligamgam na tubig
at makinig sa susunod na parte na napakahalaga dahil ito ang pinakamadaling buot para may sagawa ninyo. Sa pagbubuot nege besh siyentipikong paraan nege pagkain nege kasoy na idinetalye ko kanina. Ito ang magagintong sikreto para makatulong sa inyo na mamuhay ng mapayapa, kalmado, at magaan kasama ang diabetes. Ipinapaliwanag ko itong muli para kayo ay maging kumpiyansa. Sa halip na magdieta ng bulag at tisin ang inyong pananabi sa pagkain hanggang sa humina ang inyong katawan at isip, ang tamang pag-unawa sa mekanismo at ang tamang pagpapakain sa katawan ay tutulong upang masiyahan ang inyong panlasa habang nakakakuha ng mahalagang nutrition para maging stable ang blood sugar at linisin ang sobrang kolesterol sa mga ugat. Kaya naman, nakapagbuo tayong isang set ng panuntunan na napakadaling tandaan, hindi komplikado at hindi magastos para madali ninyong may sama sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay ng hindi natatakot na makalimutan. Para sa tamang dami, nagdisenyo akong isang checklist ayon sa tamang oras ng araw. Kunin ninyo ang inyong ballpen at papel, isulat ninyo itong mabuti, o tawagin ninyo ang inyong gaanak at apo para i-screenshot ang parteng ito sa telepono. Sa umaga, bandang 9:00 AM. Kapag nagsisimula ng makaramdam gutom, kumuha ng eksaktong 10 piraso ng natural na inihaw na kasoy, durugin ng bahagya at ihalo sa isang unsweetened yogurt para maging merienda. Sa hapon, bandang 3:00 PM. Sa oras na madalas nakakapagod, sa katawan, kunin ang natitirang 10 piraso ng kasoy mula sa inyong rasyon. Tandaang nguyain ito ng napakabagal hanggang sa maging pinobago lunukin para mapawi ang gutom at mapanatiling kalmado ang blood sugar. Sa gabi, mula 8:00 PM pataas, mahigpit na sundin ang panuntunan. Talagang hindi sa kasoy at anumang nuts na maraming langis para makapagpahinga ang tiyan at lapay. Mula sa 5 siyentipikong paraan ng pagkain ng kasoy na aking ibinahagi sa itaas. Alin ang tingin ninyong pinakasimple at madaling gawin para sa inyo? Ang paghahati-hati bang dami o ang paghahalo nito sa unsweetened yogurt? Mag-comment po kayo ng numero o ng paraang gusto ninyo sa ibaba ng video na ito para malaman ko. Maglalaan ako ng oras para basahin at sagutin ang bawat komento ninyo. Sa loob NJ mahigit 30 taong paggabay sa mga pasyente, lubos kong naunawan at nakikisimpatya ako sa hirap at pagdurusa NJ pagdidieta NJ isang taong may diabetes. Minsan, mas nakakapagod at mas nakakasira pang ang mental health ang mismong takot sa pagkain kaysa sa mismong sakit na inyong nararanasan. Iyan ang pinakamalaking dahilan na naktula sa akin na gawin ang videong ito, na may iisang pangarap, ang matulungan kayong gumaan ang mabigat ninyong pasanin sa isip upang ang bawat pagkain ay hindi na maging isang labanan na puno ng pag-alala at stress. Kung sa tingin ninyo ay napakikinabangan, practical at madaling maintindihan ang kaalamang medical natin ngayong araw, mangyaring hiwak ninyo itong sarilinin. Pindutin ninyo ang share o ibahagi ang videong ito at ay padala agad sa inyong ma-family group chats o ay padala sa inyong manakatatandang kaibigan at kapitbahay na naalala rin araw at gabi dahil sa diabetes, high blood pressure o mataas na kolesterol. Isang maliit na pagbabahagi mula sa inyo ay makakatulong sa maraming tao na malaman ang tamang paraan ng pagkain at masiyahan sa kanilang pagtanda na walang takot sa sakit. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-turn on ang notification bell icon para hindi ninyo mapalampas ang ating mga susunod na mahahalagang kaalaman. Ako po si Dr. Althea Ramos, magalang na nagpapaalam at hangad ko na kayong lahat ay makaroon ng malakas na pangangatawan, masayang pananaw at isang buhay na puno ng kapayapaan.